namin, Panginoon, tinataas ka namin, dinadakila ka namin, Lord God. Niluluwalhati ka namin, Panginoon, pagkat karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang itaas. Karapat-dapat namin, Lord God, makilala ang kabutihan mo sa buhay namin. Aming Ama na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa araw na to. Nagpapasalamat kami, Lord God, sa kalakasan at taglay po ng bawat isa sa amin. Salamat, Lord God, sa buhay ng mga kapatid ko na patuloy pong nakakasama namin sa bahay panambahang ito, Panginoon. Salamat, Lord God, sa iyong biyaya na patuloy po namin nararanasan, Panginoon. Salamat, Lord God, sa mga kapatiran po namin na patuloy pong lumalaban sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, dumadalangin po kami sa iyo, Panginoon, sa mga kapatid naman po namin, Lord, na wala po dito sa bahay panambahan namin. Ikaw, Lord God, patuloy na magpaalala sa kanila, Panginoon, na ang araw po ng linggo ay araw ng pagsamba sa iyo, Panginoon, at araw ng pagpupuri sa iyo, Panginoon, at araw ng pagsama-sama namin, Panginoon, upang itaas ka at upang maitanyag ang pangalan mo, Panginoon. Lord, dalangin din po namin, Lord, ang mga kapatid namin na nakakaranas po ng karamdaman. Ikaw, Lord God, ang patuloy na magbangon sa kanila, Panginoon. Patuloy po silang hipuin na iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Lord, walang mahirap sa iyo at walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya mo lahat, Lord God, gawin. Yung mga hindi po namin naiisip at naiisip namin, Lord God, ay ikaw lang po ang tanging nakakagawa nito, Panginoon. Lord, patuloy din po kami dumadalangin, Lord, sa bahay panambahang ito at sa lugar na to. Maraming salamat, Lord God, sa malayang lugar, Panginoon, na patuloy po namin nagagamit, Panginoon, upang magsama-sama na maihayag ang kabutihan mo, Panginoon. Dinadalangin po namin, Lord God, na ikaw po ang patuloy na mag-bless sa bahay panambahang ito, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy mo itong punuin, Panginoon, ng mga kaluluwa, ng mga soul, Panginoon, na magtitiwala sa iyo at kinilalanin ka bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. Dalangin po namin, Lord God, na lahat po ng naaabot ng aming tinig, Panginoon, ay patuloy mo rin pong hipuin, Panginoon, na magsig sila sa iyo, Panginoon, dahil wala pong ibang Diyos na meron dito sa lupa kung hindi ikaw lamang. Ikaw lang po, Panginoong Jesus, yung Diyos na namatay at nabuhay muli, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga tao na ginagamit mo, Panginoon, dito sa harapan upang mag-serve sa iyo, upang mag-offer, Lord, na kakayahan, Panginoon. Dalangin po namin sila, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na patuloy mo pagpalain, patuloy mong palakasin, Panginoon, at bigyan mo, Lord God, ng pananampalataya na nasa iyo lamang po, Panginoon, na sumandal sa lahat ng mga pinagdadaanan sa buhay, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang makilala sa kanilang mga buhay, at dalangin po namin, Lord God, na malasap po nila kung gaano kasarap, Lord God, ang kabutihan mo at kung gaano po makilala ka nila kung gaano kakabuti sa buhay ng bawat na tumatayo dito sa harapan, Panginoon. Lord, personal po namin pinalanalangin ang aming mga pastor na ginagamit mo, Panginoon, upang mamahagi ng iyong salita sa buhay po ni Pastor Rabi. Ikaw po, Panginoon, ang nakakaalam ng mga panalangin niya sa kanyang buhay, Panginoon. Ikaw, Lord, ang higit nakakakilala sa tao ito, Panginoon. Kaya patuloy po namin siyang itinataas sa iyo, Panginoon, na patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, patuloy mo siya, Panginoon, bigyan ng biyaya, Panginoon, na nakalusugan, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo siya patagpuin sa lahat ng kanyang mga panalangin sa iyo, Panginoon. Ikaw, Lord, ang nakakaalam ng bawat patak ng kanyang luha, ng kanyang iniisip, Panginoon, ng laman ng kanyang puso, Panginoon. Kaya, Lord God, sa iyo po namin siya itinataas, Panginoon. At patuloy po namin dinadalangin, Lord God, si Pastor Randy, Panginoon, na nakakaranas po ng karamdaman, Panginoon. Dalangin po namin, Lord God, ang kumpletong kagalingan niya, Panginoon. Ano man po, Lord God, yung gumugulo sa kanyang isipan, ano man po, Lord God, yung dinadala ng kanyang puso, ikaw, Lord God, ang masigit na nakakakilala sa pastor namin na ito, Panginoon. Kaya dumadalangin po kami sa iyo, Panginoon, na ikaw, Lord, ang patuloy na maglinis sa kanyang puso at sa kanyang isipan, Panginoon. Patuloy niya, Lord God, maipahayag, Panginoon, kung gaano kakabuti sa kanyang buhay. Patuloy niya, Panginoon, maitaas ang iyong pangalan, Panginoon. Patuloy mo siyang palakasin, Panginoon, sa spiritual na buhay, Panginoon. At patuloy mo, Lord God, ipaalala sa kanya, Panginoon, na siya po ay pinagaling mo na dahil sa mga sugat at mga latay mo, Panginoong Jesus. Maraming salamat din po, Panginoon, sa kapatid namin na si Brother JR, na ginagamit mo rin po, Panginoon, upang maghayag ng salita mo, Panginoon. Dalangin po namin sa iyo, kapatid namin ito, Panginoon.
Ikaw, Lord, ang mag-guide sa kanya. Ikaw, Lord God, ang patuloy, Panginoon, na magbigay sa kanya ng wisdom and knowledge, Panginoon, at maihandle niya po, Panginoon, ang bawat tao na haharap sa kanya, na may kapurihan mo, Panginoon, na ikaw, Lord, ang dala-dala at ikaw ang binabandera, Panginoon. Dahil yun po ang nais ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang makilala ka ng lubusan ng bawat isa, ng bawat tao sa mundo, Panginoon. Dinadalangin din po namin, Lord God, ang pastora namin na si Pastor Delia, Pastor Mar, Panginoon, nasa malayo man po silang lugar, Panginoon. Alam po namin, Lord God, na hindi maiksi ang naaabot ng biyong biyaya, Panginoon. Kaya idinadalangin po namin sila sa iyo, Panginoon. Ang kalakasan nila, Panginoon, ang kanilang spiritual na buhay, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magpatatag, Panginoon. At dinadalangin din po namin, Lord, lahat ng ginagamit mo, Panginoon, na magbahagi ng mga salita mo, mga missionaries, Panginoon, mga pastor, Panginoon, mga content creator, Panginoon, na ikaw yung pinapakilala, Panginoon. Lord, patuloy mo pang gamitin ang kanilang mga buhay. Ikaw, Lord, ang maitaas at ikaw po ay patuloy na makilala, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Gamitin mo lamang po kaming instrumento, Panginoon, upang maipakilala ka sa buong mundo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Itinataas po namin ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa bansang Malaya na magpuri sa iyo, bansang Malaya na kinikilala ang kabutihan mo, Panginoon. Patuloy po namin nilalapit ang mga namumuno mula sa pinakataas hanggang sa pinakamababang kapulungan, Panginoon. Ikaw, Lord, ang nakakaalam ng kanilang mga puso't isipan, Panginoon. Kaya idinadalangin po namin, Lord God, na maging align po ang mga plano nila sa plano mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil ikaw po ay mabuti. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay po ng mga nakapaligid sa aming bansa, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil konti na lang, Panginoon, ay makakasama ka na namin. At alam po namin, Lord, nakikilos ka, Panginoon, sa mga karatig bansa namin, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang mag-reveal, Panginoon. Ikaw ay magpakilala, Panginoon, sa pamamagitan po ng mga tao na naniniwala sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin na maabot po ang pinakasulok ng daigdig na ito, na ikaw ang Diyos, ikaw ang Panginoon na dapat namin purihin at dapat namin sambahin, Panginoon. Lord, wala po kaming ibang nananais sa aming mga buhay, Panginoon. Kung hindi, Lord God, ang makilala ka ng lahat, maitaas ka, at malaman po ng mga tao nagbubulag-bulagan na ikaw lang po ang dapat naming sambahin at dapat naming purihin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil tapat ka po sa iyong pangako. Maraming salamat, Lord, dahil hindi ka lumilipas. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw yung Diyos mula noon hanggang ngayon at sa susunod pang panahon, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng mga bagay na meron kami dito sa mundo. Lahat po ng mga iniisip namin ay tinataas namin sa iyo, Panginoon. At dalangin po namin ang malagong pananampalataya at maipaglaban po namin ang faith namin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, itinataas ka namin, Lord, pinapupurihan ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God! Mapagpalang araw po sa ating lahat. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Paggalatan po na muli po kayong makasama. Sa bawat araw na lumilipas, punong-puno po tayo ng mga pagsubok sa buhay. Amen po? Punong-puno tayo ng hamon. Iba't ibang uri ng hamon sa buhay na kadalasan kung hindi ka po nagiging mapag-observe o mapagbantay ay hindi mo nalalaman or hindi mo na kikilala na yun pala'y minsan ay ginagawa para ikaw ay lumayo sa Diyos. Pero salamat dahil andyan ang word, andyan ang salita ng Panginoon para magbigay sa atin ng paalala. Nililinaw niya, no? Ginigising niya tayo sa katotohanan na lahat ng bagay dito ay pansamantala lamang. Amen po ba? Musta na po ang buhay? Amen. Praise God. Salamat sa init. Sabi ko nga po, i-enjoy na natin yan dahil ang kasunod nito, magre-reklamo na naman tayo kasi hindi tayo makakagalaw sa sunod-sunod na ulan. Yun po ba? Oo. Kaya kung ano meron ngayon, salamat sa Panginoon.
dahil yan naman po ay normal o natural na cycle ng panahon. Tama? Hindi naman pwedeng laging umuulan, hindi rin naman pwedeng laging mainit. Pero ako po ay laging nagpapasalamat dahil napakapalad po natin sa ating bansa. Napakapalad po natin, sa totoo lang po. Una, sabi nga kanina sa prayer, salamat sa bansang Pilipinas na malaya po na hayag ng salita ng Diyos. At tayo po, malaya tayong nagpupuri sa Panginoon. Kung ikukumpara naman po sa mga bansang bawal, sila naman po yung maiinit tuloy sa pagsamba sa Diyos. Pero sa atin, kahit saan po pwede. Kahit saan pwede tayong magtumpukan, di ba? Mag-ipon-ipon para ipahayag natin kung gaano kabuti ang Diyos. So, kailangan po talaga natin magpanalanginan dahil napakarami pong mga kapatid ang wala. May mga pinagdadaanan marahil, nakikipagtunggali, tama ba yung word ko? Nakikipaglaban sa mga bagay na meron sa mundo. Kung ano ba ang uunahin ba ang mga bagay na pilit na umaagaw sa oras? O dapat bang unahin yung mga bagay na pang walang hanggan? Yung mga bagay na makakatulong para maging matibay ka kapatid sa iyong relasyon kay Kristo. So mapalad kayo dahil nagtagumpay po ang bawat isa na nandito ngayon na ilaan ang panahon para sa relasyon mo kay Christ. Amen po ba mga kapatid? Amen. Praise God! So nung last Sunday, napaalalahanan tayo, anong sabi doon sa topic natin? Ano ba pinag-aralan natin nung last Sunday? Ano pong meron? Hiwaga ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ng ating Panginoong Jesus. So kapatid, yung buhay mo ngayon, isang hiwaga na yan. Patunay ng hiwaga ng muling pagkabuhay ng ating Diyos. Yung buhay mo na hindi ka nangangapa ng patutunguhan. Tama po? Yung buhay mo na may katiyakan, anumang oras. Yung buhay mo na alam mo na kahit gaano kahirap dito sa mundo, ay alam mo na lahat ng yan na may tuldok o may katapusan. So ngayon po, palakasin po natin patuloy ang ating pong pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Nag-aral tayo ng salita niya. Meron na po ba dyan? Sa aklat ng Romans, meron na po ba? Romans chapter 8 verse 35 ba yan? 36? 35 to 39, tama? Tayo po tayo mga kapatid ko. At basahin po natin yung word na binigay sa atin ngayon. Sabi diyan sa aklat ng Roma, chapter 8, go church. Basahin niyo po, wala? Sino ang makikilala sa akin sa pag-ibig ni Kristo? Amen. Ang kabuluhan kaya, ang kapigatian, pag-uusip, pagkagutom, kahirapan, pangani o kamatayan, ayon sa susulat, dahil sa inyo'y po araw kaming pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang kakanain lamang. Hindi, sa lahat ng mga ito, ay lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang pamumuluhan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyang ang kahirapan, ang kailaliman. O alinmang nilalang, O anuman nilalang ay Hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos dahil pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. amen po ba? Amen. Malinaw yung word? Amen. Let us pray. Ama, maraming salamat na napakapalad po namin dahil sa pangalan po ng anak niyong si Jesus, kami ay may kalayaan na magpuri sa iyo at amin pong ipahayag sa isa't isa na nararanasan ka namin. Thank you Lord sa isang linggo ulit na lumipas. Salamat po sa bawat araw na dumadaan. Bawat oras ay patunay na ikaw ay Diyos na tapat kung magmahal. Ikaw ay Diyos na tapat sa inyong mga pangako. Maraming salamat po dahil nandito kami ngayon upang amin pong ipahayag sa isa't isa na ikaw ay nagtagumpay sa buhay namin, Panginoon. Thank you, Lord, na kami ay pinalagpas mo sa lahat ng uri ng mga hirap, pagsubok, lahat ng uri ng mga problema. Thank you, Lord, dahil may solusyon sa iyo. Salamat din po
po kung maaring yung iba ay nakakaranas ng sakit at karamdaman. Salamat, tinagaling niyo na po kami. Kaya naman po, ang oras na ito ay patuloy namin inilalaan sa inyo. Salamat po sa spirit of worship and praise. Salamat po sa spirito ng kagalakan. Thank you po na andun ang inyong pagsama sa simula pa lamang. Kaya naman po, dalangin namin na kami patuloy ninyong samahan hanggang sa matapos po ang gawain ito. At ang dalangin namin, Lord, ang kalooban mo ang siyang maganap, ang maghari, ang magtagumpay sa aming kalagitnaan. Lord, welcome po namin ang spirito ng katotohanan, ang spirito ng karunungan, maintindihan po namin ang lubusan ang inyong salita, ang inyong mensahe. Hindi lang namin po ito basta mapakinggan o mabasa, kundi higit sa lahat yung kapangyarihan at bisa nito ay amin pong maranasan at maisakabuhay. Thank you, Lord Jesus, sa buhay ng mga anak mo. Katagpuin mo nga po kami, Panginoon. At salamat dahil anumang kulang, naniniwala kami na pupunuan niyo po ito in Jesus' name. Yes. Thank you, Lord God, sa apaw-apaw na pagpapalang espiritual. Salamat po sa katagumpayan ng gawain ito. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, sa Spirit, kung saan magbibigay sa amin ng kalinawan, katatagan, lalim ng amin pong relasyon sa iyo. Thank you, Lord. Sa iyo ang mataas na papuri. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Amen at amen. Hallelujah. Maupo na po tayong lahat. Isa pong privilege na minsan pa ay tayo po'y mapagpala ng Diyos na kanyang salita. Dahil sa panahon po ngayon, sa mga nangyayari sa ating hindi lang bansa, kundi buong mundo. Amen po ba? Buong mundo, hindi po biro, at hindi po natin ito kaya kung saganang ating lakas lamang. Kaya nga ba marami ang ating mga kababayan, siguro, or marami ating kapwa na kadalasan bumibigay, natatalo, dahil pinipilit pasanin o kayanin yung mga kinakaharap araw-araw sa ganang sariling lakas lamang. Hindi po natin ito kaya, mga kapatid. Yun nga lang pagharap natin sa paulit-ulit na routine, di po ba? Kung wala kang nag-uumapaw na pag-asa na nagmumula sa Diyos. Kung wala kang kasiyahan, kung wala kang kagalakan mula sa Panginoon, hindi mo kayang gumising sa bawat umaga na nakangiti. Di ba? Hindi mo kayang gumising sa bawat araw na masasabi mo, kaya ko ulit. Kung nagtagumpay ako kahapon, nagtagumpay ako nung nakaraan, magtatagumpay ako ngayon. Dahil kasama ko ang Diyos. Amen. Kaya nga napakahalaga, kapatid, sa faith na paggising mo pa lang ay lagi mong hingin yung pagsama ng Panginoon. Lagi mong hingin yung patnubay ng Diyos. Lagi mong hingin yung lakas na galing sa Panginoon. Dahil hindi mo po talaga kakayanin kung ikaw lang. Yung aklat ng Roma, isinulat po ito ni Apostle Paul sa lahat ng mga believers o sa lahat ng mga followers ni Christ na nakakaranas talaga ng iba't ibang uri ng hirap dahil sa kanilang pananampalataya, dahil sa kanilang pagsunod kay Kristo. Na kung titingnan naman natin sa ating sitwasyon ngayon, sa kapanahunan natin, wala pa po sa kalingkingan. Yung mga pinagdadaanan noon ng mga apostol, ng mga followers ni Christ that time, nung after na si Christ ay mag-suffer at siya ay nabuhay na magmuli, naiwan itong mga disciple na siyang nagpatuloy ng ministry ni Jesus, ibang klase po yung pinagdaanan ng mga apostol that time, ikumpara ngayon. Tayo sa panahon natin, patinding init nga lang nagrereklamo na tayo. Di po ba? Sa mga balita na nga lang, kakaroon ng ganito, mawawala ng ganito, grabe na yung complaint natin sa buhay. Wala pa po. Wala pa po yan sa ating pinagdaanan po ng ating mga kapwa, manggagawa o kapatid natin sa Panginoon. Sa tindi ng persecution, sa tindi ng hirap na pinagdaanan nila noon, nagagawa pa ni Apostle Paul mag-encourage sa mga mananampalataya, magbigay ng kalakasan, pagpapalakas, no? Pagpapatibay na magpatuloy lang. Sa kabila ng lahat ng ito, magpatuloy lang kayo. Huwag niyong i-give up ang inyong pananampalataya. Kaya nga, ang sabi niya doon sa Romans 8, meron ba dyan? 17 to 18, meron po ba? Sabi niya, at yamang mga anak, tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya
niya sa kanyang kaluwalhatian. So mga kapatid, hindi lamang ang mga pagpapalang material ang dapat nating inaasam-asam ni minamana natin. Kasi hindi natin pwedeng iwasan na maging yung pagtitiis ay kailangan nating pagdaanan. Although sabi ko nga kanina, wala sa kalingkingan. Kung susukatin, wala pa po sa 25%. Wala pa po. Mabuti kung mayroong 1%. Totoo po. Sa pinagdaanan at napakasarap pa nga ng buhay natin ngayon. Kaya kung titingnan natin yung mga youth, di ba? Yung henerasyon ngayon, yung mga teenager ngayon, ang sasarap ng mga buhay nila. Ikumpara nung buhay na pinagdaanan ng mga nakaraan-raan pang mga ninuno natin. Pero nakakakitaan pa rin natin sila ng kawalan ng pagpapasalamat. Yung hindi na-value, yung mga bagay-bagay, instead na magpasalamat, puro complain. Amen? Tama, hindi nakakontento. Kaya ang sabi nun ni Apostol Paul, para sa akin, sabi ni Apostol Paul sa 18, ang mga pagtitiis natin, sa kasalukuyan ay hindi mayambing sa kaluwalhatiang ipinahahayag sa atin balang araw. So sabi ko nga yung promise balang araw pa, pero ngayon pa lang, marami ka nang nai-enjoy na pwede mong sabihin, napakapalad ko. Hello, pag lapat ba ng inyong katawan sa higaan, nagpapasalamat ba kayo? Salamat Lord, merong hinihigaang masarap, di ba? Di ba? May hinigaan ka, malambot, di ba? May unan ka, at hindi lang yun. Meron kang electric fan, o yung iba, hindi lang basta electric fan, naka-aircon pa. Di ba? Kahit gaano kamahal ang kuryente, kailangan mong mag-aircon. Dahil meron ka naman bakit di mo gamitin? Tama po ba? Pero mapapalad yung hindi na kailangan mag-aircon dahil pagbukas ng bintana, ang sarap ng hangin. Di po ba mga kapatid? So mapapalad yung mga, wala pang bayad, libre. Kaya mapapalad yung mga nakatira sa kalagitnaan ng mga kabukiran, kasulok-sulukan na punong-puno ng, halaman, matataas na puno, maraming saging, masarap yung hangin. Ngayon, pagka sobrang init, maging yung buga ng electric fan, mainit na rin. Di po ba mga kapatid? Kaya, sabi ni kapatid, kaya pati daw ang ulo mainit. Totoo yan, kaya madaling magsiklab. Batiin mo lang ng medyo napataas ang boses mo. Pangit na agad ang impression sa'yo. Tama po ba? So mga kapatid, napakapalad po natin sa panahon natin. Sabi ni Apostol Paul, yung mga pagtitiis na mayroon kayo ngayon, ay hindi yan kayang ihambing sa kaluwalhatiang ihahaya pagdating ng araw. Balang araw. Kaya huwag tayong masyadong mareklamo. Kundi ay pag-pray ninyo pagising pa lang, Lord, turuan mo kong magpasalamat. Turuan mo kong makadaman ng kasapatan. Turuan mo kong laging makita yung pagkilos mo. Tama po ba? Yung ipakita mo sa akin, Lord, yung maraming bagay para maging grateful ako sa iyo. Tama ba yung word? Maging mapagpasalamat ako sa iyo. Dahil kung titingnan mo, mas marami pa yung mga bagay na gustong ipakita ng kaaway sa iyo na irareklamo kaysa sa ipagpapasalamat. Pero basahin mo yung word, lalo na sa awit, kapatid. Amen po? Lalo na sa awit, punong-puno yan ng mga pagpapasalamat kung sino ang Diyos, mga kapatid. Punong-puno yan. Kaya nga po, sa pagharap natin sa matinding krisis na ba? May tuturing? Wala pa. Crisis, nagsisimula pa lang. At yung krisis na yan, yung hirap na yan, maari ngayon, mas titindi pa yan, mga kapatid. So sa pagharap natin, sabi nga doon sa ating binasa kanina, ano pa yon? Sabi niya sa, anong verse yun? 8 verse 35 ba? 36. 35. Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Tama? Ang kapigatian, paghuhusig, pagkagutom, kahirapan kaya, panganib o kamatayan? Mga kapatid, sa mga pinagdadaanan mo ba, yan ba ang magpapalapit palalo sa sa Lord? O ginagamit yan para lumayo ka sa Panginoon? Iniisa-isa dito ni Apostol Paul. Sabi niya doon, kaguluhan, ano ba? Ano pa? Kapigatian. Ano ba yung kapigatian? Pwedeng ito yung
yung namimigati ka dahil posibleng nawalan ka ng mahal sa buhay or mayroon kang mahal sa buhay na nagsasuffer sa mas matinding karamdaman. Ano pa po? Pwedeng kapigatian dahil nabigo ka. Pwedeng gano'n, di po ba? Pwedeng nag-fail ka sa negosyo. Pwede po ba? Diba? Pwedeng nag-fail ka sa ine-expect sa'yo ng amo mo, sa trabaho, o pwedeng nag-fail ka, inaasahan mo na ma-promote ka. Pwede bang ganon? Pero yung taong hindi mo ine-expect na ma-promote, yung tuloy ang na-promote. Oo. Pero okay lang po yan, magpatuloy lang. Hindi yun ang dapat magkakapagpahiwalay sa'yo sa pag-ibig ni Kristo. Dahil ang sabi doon sa ating pamagat, meron ba? May pamagat ba tayo? Anong sabi doon? Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Amen po ba, mga kapatid? Amen. At gaano kahirap yung pinagdaanan mo. Nakakatuwa nga po yung patotoo sa atin ni Brother Jake kasi para sa kanya siguro, hindi yung patotoo. Sa amin, kapatid, patotoo na yon. Kasi nakausap namin yung papa nung last Friday, matagal na rin pala siyang hindi nakakapag-work dahil sa kanyang sakit. Kasi nagkaroon na po ng sakit na yung sa gout, parang lumala po yung gout niya sa paa at sa kamay ba, kapatid? Sa kamay, kung kailan naman pinaoperahan, saka naman lumala. So kahapon nung nag-visit kami, siya po yung nadatna namin kasi ang papa niya nakapag-work na. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Nakapag-work na. So naoperahan yun, naging natumindi yung sakit. Pero nakita ko po kasi talaga yung heart ni Brother Jerry po ba? Jerry Nicolas, na andun talaga yung pagsuko niya sa Panginoon. Nung sinabi namin na ang dala po namin ay pag-asa galing sa Diyos, ang sagot niya, kailangan ko yan. Amen? So, at itong anak, nakita rin namin kahapon, pagbukas pa lang sa pinto, ano po yun? Yung mararamdaman mo na talaga na welcome yung word, welcome yung salita ng pag-asa, di po ba? Welcome ang mga bagay na may kinalaman sa spiritual na buhay, may kinalaman sa soul mo, kapatid. Naramdaman po namin yun. So nakita po naka-ready na ba siya? Saan si Brother MJ? Naka-ready na ba si kapatid nung dumaan kayo? Patapos na. Amen. Kasi sabi namin, ang magsusundo sa'yo ay si Brother MJ. So pinakita namin yung picture. Ano sa si Alice? Sabi ni Alice, i-scan mo. Si Alice pa screenshot ba? Screenshot mo. So kasi baka mamaya magulat ka, sino to? Pero yun. So salamat sa Lord. Kasi ano mo yung mga ganitong pangyayari, ganitong resulta ng ating ginagawa, ay patunay lang yun na tayo po ay huwag mapagod, tama po ba? Tayo po ay huwag manghinawa or huwag tawag dito? Oo, na maglaan ng time para i-reach out sila, abutin sila kasi napakarami po talaga. Kaya wag lang po tayong tawag nito, malungkot o panghinaan ng loob. Pag first, second, third, hanggang 10 times pa. Sige lang. Na pag ayaw mag-response, okay lang po yun. Hindi naman tayo ang kikilos, kundi ang Panginoon. Amen po ba? Ang Lord ang kikilos sa buhay o sa puso nila. So patuloy po tayo. Ang sabi dito ng word ni Apostle Paul sa mga taga-Roma, sabi niya, kahit yung mga pag-uusig, hindi dapat yan makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano pa? Yung pagiging panahon ng tagutom. Okay? Huwag mong ipagpalit yung relasyon mo kay Christ. Yung love ni Christ sa'yo sa ipangangailangan ng iyong tiyan. Amen po ba? Huwag mong ipagpalit ang iyong pananampalataya sa Panginoon dahil lang sa wala kang makain. Amen po? Para lang mag-survive ka. Higit pa po riyan dahil alam ng Diyos ang iyong mga pangangailangan, kapatid. Siya ang lahat. Siya ang pananggagalingan ng lahat. Amen po ba? Amen. Sa Kanya lahat makukuha. Sa Kanya lahat matatagpuan. Kaya sabi dito, kahirapan, panganib, o kamatayan. So lahat tayo ngayon nakaharap sa panganib. Dahil hindi natin alam kung ano yung mga next na mangyayari sa mga nangyayari sa ibang bansa. Kontrolado ba natin? Hindi po. Kahit gaano pa ka-powerful yung mamuno sa atin. Diba? Kahit naman sino ang umuupo, nagre-reklamo tayo. Diba? Kahit sino ang umupo, nakakakitaan natin ng mga kakulangan. Tama po ba, mga kapatid? Nakakakitaan natin ng kapintasan kasi still tao pa rin yan. So lubusan tayo magtiwala at
ginagawa ang ating Panginoon. So sa pagharap po natin sa mga kahirapang yan, sa pagharap natin sa panganib, kagutuman, pag-uusig, ano ang dapat natin panghawakan? Mayroon ba dyan? Panghawakan mo? Meron po ba? Next, ano sabi dito? Panghawakan mo ang katotohanan ito. Number 1, pakitingnan po sa iyong screen. Ano pong sabi dyan? Wagas po ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, kapatid. Amen? Love tayo ng Lord, kaya hindi niya tayo hahayaan na mapahamak. Hindi niya hahayaan na mapahiya ang pangalan niya sa sino mang nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya. Sabi ni Propeta Isaiah, sa aklat ng Isaiah, chapter 54, verse 10, ang sabi niya, maguguho ang mga bundok At ang at ang mga burol ay mayayanig. ay mayayanig. Ngunit Ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking ipinapangako. Iyan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa'yo. Amen. Ang sarap, di po ba? Hello mga kapatid. Isipin niyo po yung wagas na pag-ibig ng Lord kahit maguho ang mga bundok. Amen po? Bakit maguguha ang mga bundok? Marahil, siguro bumbahin, ano po? Amen po? Amen. Bumbahin yan ng... Ngayon, masyado ng high-tech yung mga armas na meron. Sila, tayo wala. High-tech sila. Yung mga armas nila. Mga high-tech tayo, meron? Wala po. Wala tayo. High-tech yung bibig lang. Tikom lang daw ang ating bibig. Tama ba yung sinabi mo, kapatid? High-tech lang yung bibig. High-tech ang ating bibig. Pero wala tayong ganun ka titinding mga armas ikumpara sa mga makapangyarihang bansa Amen. na ngayon ay naglalaban-laban. Salamat dahil ang sabi ng Lord, maguho man ang mga bundok, mga burol ay mayanig, ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaan. Isipin niyo po, sa kabila ng mga takot, pangamba, sa kabila ng kabuluhan, naroon mananatili ang peace. Amen? Mananatili ang kapayapaang ipinangako ng Diyos sa atin. Ito ang sabi ni Yahweh na nagmamahal sa'yo. Amen. So meron pa bang dahilan para manginig tayo sa takot na ayaw na nating lumabas? Kahapon po sa, ano ba yung pinuntahan natin, anak? Nung umagang handang-handa tayo nun, ha? Oo, meron palang underground ng inasal, ano? Sorry, pero ngayon lang ako nakapunta. Ilang taon na ba yan? Matagal na ba yan? May 7 years na ba yan? May 5 na ba, JR? Ang inasal gate 2, wala kang idea? Pero nakapasok ka na. Meron pala, no? Sabi ng aming tatay, pag gera, dito papasok. Busog. Kaso kahit anong gawin mo, di ba? Kahit anong gawin mo, kahit saan ka magtago, i-high-tech na nga eh. Oo, binomba eh, ang mga missiles ba tawag nun? Opo. Kahit sa mga dagat pumapasok, kahit sa mga kasulok-sulokang yungib, kuweba. Hindi lang po, may chemical din po kasama. Okay, nakaya niyang pasabugin kahit gaano yan ka sikretong lagusan o taguan. So wala kang takas. Ang tanging safe lang na lugar ay kung saan nasa pag-iingat. Nasa piling ka ng pag-iingat ng Panginoon. Amen po ba? Nasa pag-iingat tayo ng Diyos, kaya tayo safe. Kahit hindi tayo magtago sa underground. Amen po ba mga kapatid? At ang sabi doon sa aklat ng awit, dahil ang pag-ibig ng Diyos ang ating pinag-uusapan, aklat ng awit, meron po ba? Anong chapter yan? Ha? 100. 100 verse 5. Napakabuti ni Yahweh. Tama po ba? Pag-ibig niya'y walang hanggan. Nandyan po ba mga kapatid? Pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay. Laging tapat. Kailan paman. Praise God. Ikaw ay punong-puno ng problema. Ikaw ay punong-puno ng kabigatan. Anong pangako ng Lord? Awit 94. Andyan po ba? 94 verse, ano yan? Sinubi. 19. Kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang umaaliw sa akin. Subok niyo ba ito, mga kapatid? Amen. Yes. Marami kang problema, maraming bumabagabag, pero andun yung comfort ng Lord sa iyo. Wala, hindi
hindi ka dapat mabalisa. Biglang papasok sa'yo, be anxious for nothing. But, ano yun? Be anxious for nothing, but, ano? Ano yung next? Ano na mga kapatid? Tagalog. Prayer sa magpapasalamat. But prayer and? So, may pasalamat. Sige nga kapatid, JR, kung anong nandyan? Ano? Philippians 4:13 ba yan? 13? Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving. Tama? Tama po ba mga kapatid? Kahit ako nakalimutan ko na yung susunod sa be anxious for nothing, but? Ha? Pati impossible? Pinagdugtong mo? Huwag kang mabalisa sa Ephesians yun. Sa English kasi madali po kasing English. opo, madali pating alalahanin pag English. Tama? Tama ba kapatid na JR? Ayaw internet. Be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. So, pagka tayo po ay nababalisa, na tatakot, nangangamba, balikan mo yung pangako ng Diyos. Sabi niya, hahawakan kita, iingatan ko ang iyong puso't isipan. Kaya wala ka dapat ipag-alala. Wala ka dapat ikatakot. So next po, ano yung dapat nating panghawakan? Number 2. Anong dapat panghawakan natin sa kabila ng lahat? Walang hirap o bigat ang may tutulad sa paligid. Pinagdaanan ng mga alagad. Amen ba dyan? Amen. Yes, kasi ang sabi dito ni Apostle Paul sa verse 36, ayon sa nasusulat, dahil sa inyo, buong araw kaming pinapatay. Yung first natin, Romans 8:36. Ang turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Tama? 36. Kaya, sabi doon sa number 2, ano bang dapat nating panghawakan? Panghawakan natin na walang hirap o bigat ang may tutulad sa pinagdaanan ng mga alagad. Totoo po yan. Kasi makikita natin yung proof sa 2 Corinthians. Andyan po ba mga kapatid? 2 Corinthians, andyan po ba? Verse ano yan? Chapter ano yan? 11 verse 22 to 23. Ha? Hanggang 33. Sila ba'y Hebreo? Ako rin. Mga Israelita ba sila? Ako rin. Sila ba'y mula sa lahi ni Abraham? Ako rin, sabi ng Apostle Paul. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa kanila. Sabi ni Apostle Paul. Para akong isang baliw na nagsasalita ngayon, tama ba? Higit ang aking pagpapagal kaysa... Hello, andyan po ba? Kaysa kanila, mas maraming beses akong nabilanggo, inagupit ng napakaraming beses, madalas na nabibigyan sa kamatayan. 24. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 39. 39. Nahampas. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang pinagbabato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barko, aking sinasakyan, at minsan buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan, at sa mga hintil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwad. Mapagkunwari, no? Huwad na kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, at matinding gutom at uhaw. So yung pagpupuyat na to ay nasa ministry, hindi pagpupuyat ng cellphone, ha? Wala pang cellphone nun. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang maibalaban. Bukod sa lahat ng ito, araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia or church. Kapag may nanghihina rin ako. At kapag may nahuhulog sa pagkakasala, labis ko itong ikinakagalit. Next, kung kailangan kong magyabang, ipinagyayabang ko ang mga bagay na nagpapakita ng aking kahinaan. Hindi ako nagsisinungaling. Alam iyan ng Diyos at Ama ng ating Panginoon at Ama ng Panginoong Hesus. Purihin siya magpakailanman.
Nang ako'y nasa Damasco, ang pintuan ng lungsod ay pinabantayan ng gobernador na nasasakop ni Haring Aretas upang ipahuli ako. Ngunit isinakay ako sa isang malaking kaing, pinadaan ako sa butas sa pader at ibinaba sa kabila upang ako'y makatakas. Nakita niyo yung kwento ni Apostol Paul? O sino nakalanas doon kahit isa lang? Meron, pagpupuyat, pero hindi puyat. Pagpupuyat, anong klaseng pagpupuyat? Ito siya, ano po? Grabe po, ano ang pinagdaanan ni Apostol Paul? Ni isa sa atin, wala po pong nakaranas ng ganon. Kaya wala po tayong karapatang mag-complain. Kundi, lagi po tayo dapat magpasalamat sa Diyos kahit ano man po ang ating mga pinagdadaanan. Sabi niya sa Hebrew, meron po ba? Aklat ng Hebrew chapter, ano yan? 11 ulit, verse. Meron namang hinahamak at hinahagupit, meron ding ikinakadena. Tingnan niyo mga nung araw na mga Apostol Paul, anong pinagdaanan nila? May ikinakadena at ibinilanggo. Ang iba naman ay pinagbabato. Meron pa ang matindi. Anong nilaban yan? Nilalagari. Sa dalawa. Ano ibig sabihin nun? Hinahati yung katawan? Or dito? Ganun, totoo po. Totoo yung mga pinagdadaanan ng mga apostol. Ano pang sabi dito? Tinukso at pinatay sa tabak. Ang iba'y nagdamit ng balat ng tupa at kambing. Ang iba'y namulubi, inapi at pinagmalupitan. Hindi karapat-dapat sa kanila ang daigdig na, tama ba? Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan, nagtago sila sa mga yungib at lungga sa lupa. Nakita niyo na po? Pero sa kabila ng lahat ng yan, mas pinili nila ang buhay na ang kapalit ay buhay na walang hanggan. Totoo po yan. At ano po tayo? Balikan po natin yung verse 30. Ano yan? 35. Dahil sa pananampalataya, ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. May mga tumangging sila'y palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Nandyan po ba? Verse 35, wala, hindi ko po nalagay ba? Hindi nalipat. Hebreo 8, verse 35, wala ba? Wala na po, wala na. Okay. So, Corinthian, meron bang Corinthian? 2 Corinthian, meron? Wala rin kapatid. Meron. Oo, meron dyan. 1 Corinthian, 2 Corinthian, tama po? 2 Corinthian, chapter 1, verse 8. Mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang mga kapighatiang dinanas namin sa Asya. Napakabigat ng aming dinanas, ano pat akala namin ay mamamatay na kami. Para kaming hinatulan ng kamatayan, subalit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sarili. Tama po ba? Kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Tama po ba mga kapatid? Andyan ba? Verse 10, iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na iniligtas. Kami umaasa rin na patuloy niya kaming iniligtas sa tulong ng inyong mga panalangin. Sa gayon marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapala niya sa amin bilang tugon sa panalangin ng marami. Now, may magandang epekto ba yung prayer meeting? Yes. Kaya nga tayo may prayer meeting. Kasi kaysa naman kung anong meeting, ay masarap yung meron tayong panalangin na nagsama-sama tayong lumuhod, lumapit sa Diyos para sa isa't isa. Mahalaga pong pinagpipray ang bawat isa para nalalagpasan ang lahat ng mga hirap na pinagdadaanan natin sa buhay. Amen po ba mga kapatid? Mahalaga yung kaya wag po tayo magdadalawang isip na sabihin sa katabi natin or sa ating kapatid, ipag-pray mo naman po ako. Kaya natutuwa po ako pag may nagsasabing request sa natin, sa group chat natin. Ipag-pray nyo naman po. Hello? Ngayon, pag nagpipray po ang inyong lingkod, ang hinihiling ko lang mag-agree kayo. Pwede bang mas okay ba ang agree na amen kaysa sa heart? Hello? Kasi ibig sabihin nun, umaayon kayo, natutugunin ng Diyos ang panalangin natin. Umaayon kayo dun sa nilalaman ng prayer na kalooban ng
pinapamanhik sa Kanya. Kaya ang ending, in Jesus' name, very good. Amen. Pero ang dami ko pa rin nakikita, puro heart. Oh. Amen po mga kapatid, mahalaga po yung nagkakaisa tayo. Ano sabi ng Bible? Kung saan dalawa o tatlo na nagkakaisa, di ba? Nag-agree sa prayer, andun po ang sagot ng Diyos. Malaking bagay po ito. So pangatlo po na dapat mong tingnan o panghawakan kapatid sa panahon na tayo po ay umaharap ngayon sa mga matinding hirap, persecution, marahil, kabigatan, takot, hindi dapat makapaghiwalay sa atin yan sa love ng Lord. Sabi niya, sa verse 37, ano sabi sa number 3? Andyan po ba? Magtatagumpayan natin ang lahat. Amen po? Amen. Mapagtatagumpayan natin lahat. Dahil ang sabi dito, sa verse 37, sa Romans, hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. So Romans 8:37. Kaya sabi doon sa 1 Corinthians 15, tama po ba? Mayroon ba tayo dyan supporting verse? Amen. Para mas lalo pang tayo ay maging malinaw ang ating pag-aaralan? Amen. 1 Corinthians 15 verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi, pwede naman siguro sabihin ni Apostle Paul, makiayon kayo sa akin, samahan niyo ako sa pakikidalamhati sa hirap kong ito, samahan niyo ako magreklamo. Hindi ganun eh. Sabi ni Apostle Paul, samahan niyo ako magpasalamat. Diba? Sabi doon sa mga sulat niya, ano man ang inyong gawin ninyo para sa kapurihan ng Panginoon. Diba ba? Uminom man kayo at kumain man kayo o uminom, di ba? Di ba? Ano man ang inyong ginagawa, gawin nyo lahat yan na may kalakip na pagpapasalamat sa Diyos. Dahil alam mo na lahat yan nangyayari dahil kalooban ng Panginoon. Hello mga kapatid! Naintindihan mo ba ang mensahe ng Diyos? Hello? So ang sabi doon, sa 2 Corinthians, meron pa po bang verse? 2 Corinthians naman, ano yan siya? 2:14. Pangalawang Korinto, chapter 2, verse 14. Ngunit, salamat sa Diyos, at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako, tama po ba? Ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Alam niyo po ba? Kanina nung dumating si Johnson, ang ano, saan bati ko sa'yo kapatid? Ano ba? Nakalimutan agad ni kapatid. Bakit late ka? Eh, bakit late ka? Ano nangyari? Ha? Ano nangyari? Ang sabi ko sa kanya, ang bango kapatid. Ang sabi niya, pawis ko lang po yan. Praise the Lord. Kasi kung ganun tapang na pabango, yun yung gusto kong pabango pagdating sa lalaki, matapang mabango. Yung tapang na matapang ba yung pabango ni Roland? Oo, matapang. Asan si Roland? Kahit hindi siya magpabango, matapang talaga yung amoy no. Nasaan ba yun? Okay. So tayo mga kapatid ay yung tinanggap natin si Christ, yung presensya natin, halimuyak, di ba? Halimuyak ng kapayapaan, kagaanan, kagalakan, ano pa? Halimuyak ng pag-asa. Yun ang dala mo. Amen po ba? Amen. Yun yung meron ka. Yun yung identity mo sa harapan ng lahat dahil nasa iyo si Kristo. Amen po? Kaya nga, ang sabi doon lagi, paalala sa iyo sa Corinthians ni Apostle Paul, nagpapasalamat siya lagi dahil lagi tayong isinasama ng Diyos Ama sa parada ng tagumpay ni Christ. Dahil nakipag-isa tayo sa Kanya. Sa pamamagitan namin, tayo namin, siya yun eh, tayo. Pinapalaganap ng Diyos sa lahat ang dako, ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Praise God! So kasi nga, kaya nga tama, na paglabas mo ng bahay, ang lagi mong prayer, Lord, naway maging pagpapala ako sa lahat. Ba? Kasi hindi naman pwedeng lumabas ka ng bahay nyo na wala kang makakasalamuha. Punta ka lang sa tindahan, may makakarap kang tindera. Diba? Sumakay ka ng pampasaherong sasakyan, marami
katabi. Tama po? Yung normal lang na lakad mo kahit saan, may makakasalubong ka. Hello mga kapatid. So ito pala yung ating misyon, na tayo ay nagsisilbing halimuyak. Hindi halimuyak ng negative na amoy, ha? Ano ba yung amoy na yun? Naligo ba yun? Ano bang amoy yun? Saan ka nang galing yun? Mukhang kababangon lang, di pa naghilamos. Ito yung laway. Kaya nga, tayo mga kapatid, sa pagharap natin sa Panginoon, dapat maayos din tayo. Kasi ang ating pinaglilingkuran, tinatawag ay King of Kings and Lord of Lords. Diba? Pag pupunta tayo sa mall, postora-postora. Pag pupunta sa church, okay na yan, pwede na. Wag naman po. Diba? Haharap ka sa Panginoon, diba? Dapat naliligo, nagtututbrush, diba? Tama po ba? Yung naglilingkod tayo sa Panginoon na inaayos natin yung ating pagharap sa Kanya. Kasi ang ating buhay ay isang mahalimuyak na handog sa Diyos. Amen po ba? Amen. Yung okay lang sa'yo, pero pag papunta ka sa mall, pabalik-balik ka sa... Okay na ba ako? Lalo na pag may katakpo. Tama po ba? Hindi mapakali. Hindi na nga nakatulog kung ano isusuot. Pero pagdating sa church, kung ano mahugot, kahit di pa na-plancha, okay lang naman. Pero wag naman yung galing na sa labahan, suot mo pa ulit. Bakit? Di pa naman madumi. Okay lang. Hello, mga kapatid. So, yan po ay nakikita sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo. Sa aklat ng John, meron pa po ba tayo? John chapter 16 verse, ano yan? 33. Sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin, magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian. Tama ba yun dyan? Tama po ba sa screen? Kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit, ano sabi dyan? Tibayan. Tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. Praise God! Kaya pag may kapos ka sa pera, wala lahat, sabi mo kagad na pagtagumpayan na ito ng Panginoon. May nararamdaman, may kabigatan, may kaguluhan, may hindi pagkakaunawaan, declare agad na bayaran na to ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kaya kung ano man meron dito, lilipas to. Amen. In Jesus' name. Hindi ito mag-i-stay. Kasi nasa atin po ang pag-command. Nasa atin ang desisyon. Kung yung mga bagay na yan ay hindi nakakaalis, nasa iyo yung mali. Nasa akin, nasa atin lang. Nasa iyo yung power in Jesus' name. Diba? Authority. Luke 10:19, I have given you The power. power and Authority. to trample on snake and scorpion. And nothing will harm you. to overcome. Meron pa ba? To overcome. Overcome all. Oh, di ba? Narambol na. Diyan, check mo kapatid, English yan eh. Diyan, ano lang, Luke 10:19. Thank you. Luke 10:19. Oh, di ba? Anong sabi? I have given you. Sabi ko sa'yo, maganda sa English kasi andyan na po ba? Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. Amen. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ng mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Kaya nga, yung mga nagdadrive ng motor, bago pa man ninyo ipaandarin yan, sabi nyo, walang makakapaminsala sa akin in Jesus' name at hindi rin ako makakapaminsala. Amen. Amen po ba? Amen. Doon pa lang, sinira mo na yung plano ng kaaway. Hindi ka pa umaalis, kapatid, may nakaplano na ang demonyo sa'yo. Meron nang ginagawa. Kaya hindi ka nang ayos-ayos ng biyahe ko, bigla na lang, di ba? Umaayos ang lahat, bigla na lang. Kaya unahan lagi ang kaaway. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Praise God. So walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sa ating pagtatapos, andyan po yung aking verse na nandyan din naman yun sa Romans 8. Tama po ba? 8. Talaga? Andyan po, nagkuha ka. Oh, balik. Dapat sa number 2 yun. Nasaan? Kasi sabi ko sa kanya, tumingin ka nga. Kasi para ma-encourage. Yan. O, ayan, nakikita niyo po ba yan? Pwede bang... See?
O, ni isa pa sa atin dumanas na dyan. Si Peter, si Andrew, si Peter, pati Marik. Yes. Na, Hindi daw po siya dapat mamatay katulad ng kay Jesus. kaya pati, okay. Sino to? Si John. Natural lang sila. Sino John? John the Baptist? John the Beloved. Beloved. Hindi si Baptist kasi pinutulan ng ano yan. Sino? Si James, Pinako. Tapos ito, si Philip. Crucified. Si ano to? Bartolome, si Tomas. Skin alive o si Ha? Skin alive, si Bartolome. Si Bartolome? Skin alive, binalatan na buhay. Okay. Si James, binato hanggang mamatay siya. Tapos si Tadeos, Araw. pinana. Tapos si Simon, Hinati sa gitna. ayun na nga, di ba? Sabi sa nilagari, hinati. At next, sino to? Si Matthew. Si Matthew ay, ano Pinutulan ng ulo. Si Matias ba yun? Meron pa ba? Okay na, yan na yan. Yan na yan lahat? Andiyan na lahat. Totoo po yan. Hindi po yan. Dulo lang na po kumuha yung napinsala. Ano po? Nilcutter yung gamit. Pinahirapan na gusto. Paunti-unti. Hanggang sa makuha yung litid mo, no? Yung ugat mo, na siyang sanhin ng iyong pagpunta ng hininga. O nga, pwede, di ba? Ay, kung matalim yun yung cutter at malaki, at natamaan ka sa ugat, di ba? Nga lang nabagok ng konti at naano yung ugat. Okay, mga kapatid, hindi po ito biro. Ito po yung maalala. At pagbukas na rin ang ating kaisipan para tayo, imbis na mag-complain, ay magpasalamat. Lord, napakapalad namin na nabayaran mo na ang lahat eh. Yung panahon na yung mga disciple na yan ay nagdanas ng hirap. Kami ngayon, napakapalad. Amen po? Napakapalad po namin. So, okay, sa atin pong pagtatapos ay sabi dyan sa Romans, tama ba? Romans, verse 38, sapagkat natitiyak kung walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit kamatayan o ang buhay, ang mga anghel, Ang mga kautuluan. o mga kapangyarihan, kasalukuyan, o ang hinaharap, ang kataasan, o ang kalaliman, o alimang nilalang, ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na itinatalob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, hindi ba tayo magdiwang? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Nabanggit na po dyan lahat. Walang anuman makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So marahil punong-puno ka ng kapatid ng dahilan para magpasalamat instead na mag-complain. Amen? Let us pray. Hallelujah. Glory to God. Ama, maraming salamat sa pag-ibig mo sa amin. Ipinakita mo ito sa iyong anak na si Jesus. Salamat po na sa mga pinagdadaanan namin ngayon, ang sabi mo po, walang anumang bagay, pangyayari, o anumang mga pwedeng pagdaanan namin na makakapaghiwalay sa pag-ibig mo sa amin, O Diyos. Thank you, Lord, dahil punong-puno ito ng katuparan, punong-puno ito ng kapangyarihan sa aming mga buhay. Tulungan mo po ang iyong mga anak na palaging panghawakan ang iyong mga pangako. Salamat sa word mo. Thank you, Holy Spirit, sa message, sa revelation. Salamat sa Espiritu ng katotohanan, karunungan na nagmumula sa iyo lamang. Sa iyo, Lord God, ang mataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati. In Jesus' mighty name, lahat ng bless, magsabi ng Amen. Amen, Amen, at Amen.